So yun mga boss, so bali ito, ibibigay na natin yung suggest ng ating ibang followers about sa roofing. So may nag-suggest sa atin, nagtanong kung paano yung paggagawa, pagle-layout, pag-iskwala ng mga C-purlins, kung paano natin nilalagay yung ating mga rafter, mga bottom cord. So bali sa video na to, yan yung tatalakayin natin. So bali ito, nakikita ninyo mga bossing, ang gagawin natin dito is streamline roofing design or uno agwas kung tawagin, or yung iba ang tawag nito ay shed type roof, solar roof. So bali, ang bagsak ng tubig nito is isang direction lang. Kaya siya tinawag na streamline. And then ang gagamitin natin or yung ginawa namin dito na mga framing. Framing lang tayo mga bossing, hindi na tayo nag-trusses kasi wala naman tayong mga membrane dyan. Ang ginawa lang natin, meron tayong bottom cord. Ito, bottom cord natin, ito ay channel bar mga bossing to. Makapal yan. Pili na lang kayo ng makapal na bottom channel bar. And then itong nakikita nyo tubular, yan yung pinaka ginawa nating rafter. So bali yung tubular na rafter na yan, depende na rin sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Marami kayong choices. 2x3, 2x4, 2x5. Depende na sa inyo mga bossing yan. Kung mas malaki budget nyo, pwede kayong gumamit ng mas malalapad. Ganun din sa ating mga bottom cord, sa mga channel bar natin. And then, yung mga C-purlins naman natin, 2x3, and then 1.5 yung kapal na ginamit natin. So ngayon, bago namin ikinasa itong ating mga framing, una naming nilagay ay yun munang rafter sa gilid. Ito, papakita natin sa inyo. And then yung paglalagay ng rafter natin sa gilid ay napakasimple lang mga bossing. So nandito siya sa may gilid ng part ng biga. So hindi namin to nilagay dito sa side na to kasi meron ditong asintada. Ngayon kasi pag dito namin nilagay sa side na to, pinantay namin, ito pag pinaltadahan, hindi yan kakapitan ng semento. So kakapak. So kaya ipinasok namin para dito na yung hollow blocks namin, ano mga boss. Yan, bali ipapantay nyo lang sa biga nyo. Kaya make sure maganda, pag nagpe-framing kayo, gumagawa kayo ng roofing, kinakailangan yung structured nung ating mga bahay ay nasa eskwala. Nang sa ganon, pag naglagay kayo ng ating mga framing or ng mga trusses ninyo, hindi na kayo mahihirapan kung saan kayo kukuha ng eskwala. Kami, dito lang kami sa mga beams. Yan, dyan na lang kami sa mga beams kumuha ng sukat namin. At doon sa mga magtatanong naman mga bossing, for example, wala sa eskwala yung ating ibububong or yung bububungan. So ngayon, ang gagawin niyo, syempre kung may bulada, halimbawa, doon kayo kukuha ng layout sa may parting bulada. Yun ang i-eskwala nyo palagi. Dahil yung yero natin, eskwalado yan. Hahanapin yan yung eskwala. So ngayon, doon ngayon sa mga part, papuntang halimbawa, wall. Hindi eskwalado. So, gagawin nyo na lang. Siruho na lang yun doon. So, bali doon kayo dapat lagi mag-i-eskwala sa may parting bulada. Kung hindi man eskwalado yung parting loob. So, ganun lang mga bossing. At siya nga pala mga boss, sa nagsasabi, marami nagsasabi na turo daw ako ng turo. Para na tayong si The Allen Builders at saka si Boss Rugs. Ako po'y gumagawa mga bossing. Kita nyo yung aking mukha, oh. Pulang-pula na. Hindi lang po ako nagbibideo ngayon mga boss kasi busy. Tsaka isa pa, baka malaglag yung ating camera. Wala naman tayong cameraman. Ayan, kita nyo yung aking damit. Pawis na pawis. Kada may binablog ako mga bossing, ako po yung gumagawa. Ano, hindi po tayo turo lang ng turo. Ayan lang mga bossing. At saka kung halimbawa naman, kung hindi man ako magawa mga bossing, wala naman kayong labas na kayo doon. Siyempre, hindi naman kayo nagpapasahod sa akin, di ba? So, hindi man ako magawa, wala na kayong pakialam doon mga bossing. Isa pa mga bossing, dagdag ko lang sa inyo, huwag nyong ipalaging mindset na lang lagi trabahador. Master, di ba? Yes. Dapat, maging boss din kayo balang araw. Ganun dapat yung goal ninyo. Okay, mga bossing? So, para pwede kayong paturo-turo na lang. After naming may kabit itong isang piraso, ang height naman nito, depende naman sa gusto natin. Pag sa streamline kasi, from 60 cm above, pataas. Depende sa mga gusto ninyo. Okay? And then, pagkakabit namin itong ating isang pirasong rafter sa gilid, and then meron din tayo dun sa gilid na ilalagay din para kapartner. And then, after that, magsusukat na lang tayo. Depende kung ilan yung ilalagay nating rafter. Pero yung rafter natin, kinakailangan ng bilang nito is 1, 3,
5, 7. Ganun yung pagbibilang ng mga rafter natin. Okay? And then after that, ilalagay na natin yung bottom cord. Yung bottom cord namin, nandun yan nakapwesto palagi sa may mga columns na parte. Ito, mapapansin niyo naka-welding yan. Ito, poste yan. And then, ipapakain namin sa buhos itong ating bottom cord nang sa ganon mas maging matibay. Naka-welding naman yan sa aming mga rebars. And then, yung mga rebars na ginamit nga pala namin dito sa project na to is weldable. So, humanap lang kayo ng mga weldable na rebars. Okay? O yan. So, yung may bottom cord pa tayo dun sa gitna. Ayan, nandun din yan sa may tapat ng poste nang sa ganon matibay. Pagpatong natin ng mga rafter natin dyan, hindi na yan kakalog. So, napakatipid pati nung ganitong diskarte mga bossing. Lagi namin ginagawa to pagdating sa mga streamline roofing design na maliliit lamang or kahit malaki. Pwede tayong gumamit ng mga ganito basta titibayan nyo lang. Madali lang patibayin yan. Pero kung gusto nyo pag mga matataas na, magtatrasis na tayo. May mga membrane na tayo kasi malalakas na yung hangin. Nating maikasa itong ating mga rafter, kinakailangan linyado na sila. So bali dito mapapansin niyo may palabis itong ating rafter. Ito yung bulada ng ating bubong. So bali 60 cm lang yung ginawa namin. Actually, kung susunod tayo sa standard, gusto nyo standard 80 cm ang standard na bulada ng ating mga bubong. And then 4 sa ceiling. Pero itong ginawa namin 60 lang kasi may property line, hindi tayo pwedeng lumampas kaya 60 lang yung ginawa namin. And then para naka-propose na rin yung kisame namin kasi Paisen board yung gagamitin namin dito, naka-propose na sa 60. Okay? And then ngayon kinakailangan linyado yan. Lahat ng ating mga itong ating rafter ay nakalabas ng pare-pareho depende sa bulada. Pagkatapos doon na tayo maglalagay, mag-i-start ng sifarlins. Ito yung mga nagtatanong kung paano ini-eskwala yung sifarlins. Ganito namin inuumpisahan yung pagkakabit ng sifarlins namin. Dito kami naglalagay sa unahan. Okay na yan, nakalinya na yan. And then after that, doon naman sa dulo. Ayun, dulo mga bossing. Kita nyo? Dulot dulo yung ating paglalagyan muna ng sifarlins. Pagkatapos, babatakan ngayon natin ng tansiyan. Kita nyo yung tansi sa gilid? So, para paglagay natin ng mga sifarlins natin, itatama lang natin dyan sa may tansi na yan para maging tuwid na siya. Hindi na tayo magtatabas. And then, ang layout, distance ng ating mga sifarlins na yan, kita nyo yung mga sifarlins natin, 60, 60 yung ating distance. Okay? Standard yan mga bossing. Pero kung kayo ay gusto nyo, marami kayong budget, pwede nyo gawin 40-40. Pero yung mga nagtitipid, minsan kasi hindi natin maiiwasan yung mga nagtitipid. Hindi maiiwasan na minsan mas lumalaki pa sa 60. Inaabot ng 80, 70. Siyempre gusto nilang magtipid, wala talaga silang budget, wala na tayong magagawa para doon. Basta lagi ko lang sinasabi, pinapaalala, make sure matibay yung pagkakagawa ng ating mga bottom cord at saka ng ating mga rafter. Yan yung importanteng patitibayin ninyo. Okay? So madali lang mag-eskwara ng ganyan. Kinakailangan, gaya na sabi ko sa inyo, bago kayo mag-roofing, kinakailangan make sure eskwalado yung ginagawa nyong structured, yung pinaka-structural, para hindi na kayo mahirapan ng pagkakasa ng ating mga framing. So ganun lang mga boss, ka-basic. And then after that, yan, dire-diretso na tayo. Pagkatapos nating maglagay dito, magkabilang dulo ng guide na sifarlins, maglalagay na tayo 60-60, and then i-welding natin yan. Ganun lang, tapos pwede natin lagyan ng support sa likod dito. Ayan, pwede natin lagyan ng support ng bakal, pwede rin naman angle bar, extra tibay mga boss yun. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo i-welding yan back and front, and then bottom sa ilalim. I-full weld nyo nang sa ganun matibay, hindi yan madadala ng hangin basta-basta. Ating reminder sa inyo, basta bago tayo magkabit, mag-welding, bago natin i-weld yung ating mga framing, trusses, ay kinakailangan pinturado na itong ating mga gagamitin na materyales. Para pagdating dito sa ibabaw, retouching na lang tayo, hindi tayo maghihirapang magpintura. Yung katulad niya, no? Yung mga retouching, dumikit kasi sa nakadikit yung dalawang tubular, kaya i-retouch natin yan. Okay? So, and then yung mga pinag-weldingan, automatically, kinakailangan i-retouch natin kasi pagmumula ng kalawang yan. So, ang gagamitin nyo palagi, pagdating dito sa mga ganitong trusses, mga framing, sa roofing, ay epoxy primer. Nang sa ganon, mas tumagal yung trusses ninyo. 1 to 2 coats, mas okay yun mga boss. Yan ang mga boss yung setup ng sifarlins natin, kung saan tayo nag-umpisa. And then, makikita nyo pababa,
nakalinyada na yung ating zipper lines para doon sa ating bulada.